Ang tunay na pagiging alagad ni Kristo ay nasusukat sa kakayahan nating magmahal kahit sa mga nakasakit sa atin. Hindi ito nangangahulugang kinukonsinti natin ang kasamaan, kundi pinipili natin ang kapatawaran at kabutihan kaysa galit, awa kaysa paghihiganti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay love, pag-ibig. Itong theological virtue of love is actually at the heart of Christianity. Ito ang puso ng pagiging Kristiyano. Ito rin ang sentro ng ating pagkatao. Bakit? Dahil nilikha tayong wangis ng Diyos. At sinabi ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, tayo ay wangis ng Diyos, wangis tayo ng pag-ibig. Ito nangangahulugan ng ating pagkatao at ang ating misyon sa buhay ay pag-ibig at pagmahal. Kaya nga itong theological virtue of love ay napakahalagang maunawaan natin. Ibig sabihin tayo dapat likas na nagmamahal. No? Sabi nga, we are a loving being. Isang nilalang na nagmamahal. Hindi lang nilalang na nag-iisip, kundi nilalang na nagmamahal. Kapag hindi tayo nagmamahal, ibig sabihin sumasalungat tayo sa ating tunay na dahilan kung bakit tayo nasa mundo, sumasalungat tayo sa ating kahulugan bilang tao. Pero napakahalaga na maunawaan natin na tayong lahat bilang wangis ng Diyos, ng pag-ibig, at tayo ay nilalang na nagmamahal, mahalagang maunawaan natin na ang pagmamahal, ang pag-ibig ay hindi isang salita lamang, hindi isang idea, kundi ang pag-ibig ay isang kilos. It is a verb. Isang kilos, isang paggalaw. Kaya nga, napakahalaga na yung pagmamahal, dadalhin tayo sa paggalaw, sa pagkilos, sa pagmamalasakit, sa pagtulong, sa pagdamay, sa pagbibigay, sa paglilingkod. Napakalawak ng ekspresyon ng totoong pagmamahal. At ang Diyos ang siyang basihan natin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ngayong araw na ito, dinadala tayo sa isa pang revolutionary meaning of love. At ano yon? Yung pagmamahal sa kaaway. Teka. Medyo parang nakakagulantang naman yata yun, na kasama ba talaga yung kaaway sa dapat mahalin? Pwede bang kaibigan na lang ang mahalin? No? Iniutos ng kasulatan, ng banal na kasulatan na mahalin ang inyong kapwa. Of course, it's basic. Love your neighbor. Hindi ba't ito rin naman yung utos ng Panginoon? One of the two greatest commandments. Pero yung neighbor na yon, mga kapatid, hindi ibig sabihin only your friends, only your family members. Hindi lang yung mga nagmamahal din sa'yo ang mamahalin mo. Kaya ang tanong, di ba,
who is my neighbor? Ito yung tanong ng binatang mayaman. Then who is my neighbor? If love our neighbor is one of the greatest commandment, then ang tanong, who is my neighbor? Baka iba-iba na ho tayo ng kahulugan sa tanong na to, na sino ba yung kapwa ko? Baka kasi hindi kasama yung kapwa sa kapwa yung mga kaaway. Kaya ngayon, specifically, dinadala tayo ni Jesus sa isang direktang utos. Ngayon sinasabi ko, mahalin mo ang iyong kaaway. Di po ba revolutionary? Di po ba taliwas sa ating mga kaisipan, sa ating paniniwala? Dapat kinamumuhian yung kaaway. Pero, Kristiyano tayo. Pinili mo, desisyon mo maging Kristiyano, then you have to follow Jesus. You have to obey the commandment of Christ. Love your enemies. Magandang tingnan natin kung tinatanggap ba natin ito o parang tulad ng marami na namamalengke lang na susundin lang kung ano yung kaaya-aya at kung ano yung pabor. Ito yung mga hilaw na Kristiyano, hilaw ng mga Katoliko. Hindi lahat sinusunod yung utos ng Panginoon at isa ito sa pinakamahirap. Mahalin mo ang iyong kaaway. But if we are serious about our Christianity, if we are serious about our faith, then kahit itong mahirap sundin na batas ni Jesus ay susundin natin because we are followers, we are lovers of Jesus. And so, I also have to love my enemies kasi ito'y utos ni Kristo na kinakailangang tumalima tayo sa kanyang utos. Makikita natin dito, alam nyo, kapag tayo nagmahal ng ating kaaway, ipinapakilala natin sa pamamagitan ng ating gawa kung sino ang Diyos. At sa pamamagitan nito, tayo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya. Kaya nga hindi mo paghihiwalay yung pananampalataya sa pagmamahal at yung pagmamahal sa pag-ibig sa kaaway. Kaya nga ito isang radikal na desisyon, yung magmahal ka. Kasi ang sarap mahalin ng kamahal-mahal Ang sarap mahalin ng kaibigan, ang sarap mahalin ng taong alam mong nagmamahal din. Ang sarap noon. Pero yung mahalin yung kaaway, naku po, ang hirap noon, ang bigat noon, para bang ang hirap tanggapin. Pero yon ay utos ni Jesus. Maging ang kaaway, mahalin. Kasi ang totoo, lahat tayo, isa lang naman ang makapagpapabago sa atin, pagmamahal. Kung isang tao, itinuturing mong kaaway, lagi mong tatandaan, meron at meron din na tao na itinuturing ka ring kaaway. Pero alam mo naman sa sarili mo na mabuti ka. Alam mo naman sa sarili mo na matino ka. Alam mo naman sa sarili mo na oo, nagkakamali ka pero nagsusumikap ka magbago. Pero may kaaway ka pa rin. Pero alam mo sa sarili mo na gusto mong mahalin ka at gusto mo ring magmahal. Ilagay mo yung sarili mo sa mga kaaway mo. Ikaw rin kaaway. Pero alam mo sa sarili mo, kailangan mo ng pagmamahal. Then ganun din yung kaaway mo. Kailangan lang din niya ng pagmamahal. At yung pagmamahal na yon, ang siyang tanging makapagpapabago sa atin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming maging radikal. Turuan mo kaming maging revolusyonero sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng totoong pagmamahal, kahit na ng aming mga kaaway. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay.
Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.